Pagkatapos nito, anong gusto mong gawin natin? Malambing na tanong niya sa asawa na bagamat wala na sa tamang katinuan, ay nagawa pa ring sumagot. Magpapahinga, tapos uulitin natin. Seryosong tanong ko, Chris. Seryoso din naman ang sagot ko, Nick. Humalakak si Nick na biglang tinanggal ang kanyang sarili. Sinamaan siya ng tingin ni Krisa na halatang gutom na gutom at biting na biting sa kanyang ginawa. Sagutin mo munang tanong ko bago ko to ibalik. Sinubukan siyang hilahin ni Krisa palapit sa kanya sa pamamagitan ng pangungunyapit niya sa leeg nito at paghalik sa kanyang labi. Ngunit himalang nagpuntigas doon si Nick na timping-timpi pa rin. Kahit na parang mababaliw na rin siya sa kanyang biglaang ginawa. Siyempre, magpapahinga nga at umungol ng pagpoprotesta si Nick dahil hindi siya siniseryoso ng asawa. Sinusubok nitong haba ng pasensya at maging ang pagtitiis na nakabalandra sa kanyang mukha. Oo na, kakain at lalabas tayo. Gagawin ng mga activity. Napaiwas na ng tingin si Krisa na halatang bitin na bitin sa ginawa nila sa biglang pag-iinarte ng asawa. Kung hindi lang siya mabibitin din, gagantihan niya ito. Pero hindi niya ginawa dahil sabik din siya. Good. Muli siyang masuyong hinalikan ng abogado, mas maingat, mas malalim at mas masarap yon sa pakiramdam ni Krisa na agad na napawi ang nararamdamang pagtatampo. Sinadya rin yun ni Nick upang maging pangbawi sa pangbibitin niya kanina sa asawa. Ipinagpatuloy nilang kanilang ginagawa. Matapos noon ay nagpahinga lang sila ng ilang minuto. Naligo at kumain ng almusal. Ilang sandali pa'y binabagtas na nila ang pinong buhangin habang bitbit ang kanilang mga tsinelas. Makulimlim ang langit noon at maraming ulap ang nakayakap at pakalat-kalat. Kung kaya kahit tanghali na ay walang masakit na init ng araw. Asul na asul ang langit na nakasalamin sa kulay na payapang karagatan. Hindi magawang tanggalin ni Krisa ang kanyang mga mata sa dagat habang mahigpit ang hawak sa braso ng asawa. Dalang-dala siya ng napakagandang tanawin na hindi naman bago pero iba pa rin pala kapag personal ito. First time mo rin bang makakaligo sa dagat? Tumango si Krisa. Hindi niya kailangang itanggi yun dahil yun naman ang totoo. Huwag kang mag-alala, gawin natin to once a year. Since pareho tayong busy sa trabaho. Talaga? Gagawin natin? Tingala ni Krisa sa mukha ng asawa na nakatigil na rin sa paglalakad at pinapanood ang reaksyon niya sa tanawing sa paligid nila. Oo. Bili na lang tayo ng lote na malapit sa dagat na malapit lang ang biyahe mula sa Manila. Develop natin tapos gawin nating family rest house. Suggestion naman ni Krisa, noon pa man isa na yun sa mga pangarap niya nung nagkamali siya. Inggit na inggit siya sa mga kaklase na pagkatapos ng bakasyon ay tan ang kulay ng balat dahil daw sa malapit sa dagat naglagi ang pamilya nila buong bakasyon. Gusto niyang iparanas sa mga anak ang hindi niya naranasan noong bata pa siya. Agad na maikinatangoy ni Nick, hindi na maalis sa mga mata sa asawa na biglang nagplano ng magiging investment ng kanilang binubuong pamilya. Anytime kapag gusto nating pumunta doon, pwede tayong pumunta. Dagdag pa ni Krisa sa sinabi. Sa mga sumunod na araw ay may mga activity silang ginawa. Magaan lang yun at hindi nakakapagod. Makikita sa bawat ngiti ng mag-asawa na sobrang nag-e-enjoy sila sa lugar. Bago matapos ang isang linggo nilang pananatili doon ay namili si Krisa ng mga souvenirs. Plano niya ipamigay yon kasama ng wedding souvenirs nila ni Nick sa mga employee na hindi nakapunta ng kanilang kasal. Wala ba talagang extension? Ungot ni Krisa habang tamad na nakadapa sa kama. Pinapanood niya si Nick na mag-impake ng kanilang mga dalang gamit sa maleta. Huling gabi na nila iyon sa isla at kahit ang dami na nilang nagawa doon ay parang kulang na kulang pa rin yun sa kanya. Kung siya ang papipiliin, parang ayaw na niyang umalis pa sa lugar. Nagbago ng kulay ng balat nila ngunit hindi nila yun alintana. Wala rin kasi silang ibang ginagawa kundi ang maglangoy at magbabad sa tubig kahit na ang tingkad ng sikat ng araw. Katuwiran nila ibabalik din naman sa dati ang kulay at yung experience nilang mag-asawa habang buhay nilang mababalikan yon sa kanilang isipan ng paulit-ulit. Attorney, gusto ko pa talaga dito magstay. Muli niyang sana hindi pa rin siya pinansin ni Nick.
Saglit siyang nilingon ni Nick na walang pakialam na nakaupo sa sahig ng kanilang silid. Nakaunat ang dalawa niyang binti kung saan nasa gitna noon ang kanilang maletang mag-asawa. Maingat niyang tinutupi ang mga damit na dapat ay magkatulong nilang gagawing mag-asawa. Ngunit parang walang plano si Krisa na nais pang manatili sa lugar. Pinagkakasya niya doon ang mga pinamili nila. Bukas, bago pumutok ang araw ay susunduin sila doon ng chopper ng mga Barcelo upang ihatid na ng diretsyo ng Manila. Yung sasakyan nila noong dala sa Baguio ay nagawa ng iba na kasama nilang driver. Nagpaiwan naman si Vanji sa Baguio sa hiling na rin ni Doña Josefina. Hindi naman yan kinwestiyon pa ni Krisa. Sobrang naging kaklose na rin kasi ito ng Doña, kung kaya hinayaan na lang din niya. Napagkasunduan din nila na bago matapos ang buwan na yon, ay aakyat silang ng Baguio upang bumisita sa pamilya Barcelo. Chris, alam ko namang busy ka pero gusto ko pa talaga magstay dito. Ganito na lang, another 1 week, hindi na 1 month. Sige na Nick, pagbigyan mo na ako sa hiling ko. Ayoko pang bumalik ng Maynila. Umahon na sa kama si Chris at lumapit pa sa asawa upang kumbinsin nito na pumayag sa gusto niya. Malambing na siyang sumakay sa likod ni Nick na mabilis namang kinuhang 2 braso niya upang paupuin lang si Krisa sa kanyang kandungan. Otomatiko namang yumakap ang isang braso ni Krisa sa leg ng asawa at siya na ang kusang humalik sa labi nito. May multo na nangiti sa labi ni Nick sa pagiging extra sweet ng kanyang asawa. Makuha lang ang extension honeymoon na gusto niya. Pinapungay pa ng babae ang kanyang mga mata. Nagbabakasakali na ng dahil doon ay madala niya si Nick at bumigay. Binasaan naman ni Nick ang kanyang labi hanggang sa makatingin pa rin sa mukha ng asawa. Kaunti na lang ay bibigay na siya. Nasa plano naman niya yon. Gusto lang talaga niyang magmakaawa ang asawa. Ayon sa plano niya, 1 buwan sila doon at hindi niya pa yun sinasabi sa asawa. Sigurado ako matagal tong mauulit. Busy ka na, busy na rin ako. Sa kalolobo na noon ng tiyan ko, attorney. May hirapan na tayong magbiyahe. Magstay na lang ako sa bahay o hindi kaya sa mansyon ng Barcelo. Habang hindi pa siya gaanong malaki, gusto kong sulitin natin ang bakasyon dito sa isla. Hindi inaalis sa mga matang marahang pinisil naman ni Nick ang isang pisngi ng asawa na parang batang itsura. Gustong-gusto pa talagang mag-extend sa lugar. Kahit naman hindi nito pilitin, extend naman talaga sila. Palabas lang ang lahat-lahat ng ginagawa niya. Gusto niya kasi na makita itong mag-e-effort na kumbinsihin siya. Hindi niya alam kung ang lugar ang gusto nito o ang idea na silang dalawa lang ang palaging magkasama sa lugar na yon. Masuyo niyang hinalikan ang nakangusong labi ni Krisa. Sa ganong itsura ba nito, kaya niyang tanggihan? Patuloy na tikisin at hindi pa sabihin na extend ang kanilang honeymoon. Pinangako niya ang lahat ng gusto nito ibibigay niya, hindi pa man ito hinihiling. Gusto mo ba talagang mag-extend pa? Sunod-sunod ang naging pagtango ng ulo ni Krisa. Gustong gusto niya, hindi naman siya gaganon sa asawa kung sawa na siya. Ewan ba niya, kalmado kasing lugar na yon para sa kanya. Marahil ay dahil tahimik din dito. Gusto niya ng katahimikan habang kasama niyang asawa, yung tipong wala silang anong problema. Bonus na magandang tanawin ng lugar sa kanila. Okay baby, I will give you what you want. Let's extend our honeymoon vacation here for another week. Sabit niya na hindi pa rin sinasabi na 1 month ang plano. Kapag humiling pa to ng another week, after another week, ipagbibigyan niya pa rin ito. Natutupan ni Krisa ang kanyang bibig na marinig yun. Parang batang nabilhan ng damit na matagal na niyang hinihiling ang naging hilatsa ng kanyang mukha. Kulang na lang itumalo na tumindak siya sa tuwa. Talaga? Another week, attorney? Kinulong na ni Chris ang mukha ng asawa sa kanyang palad at hindi mabilang na sunod-sunod na halikang iginawad sa labi nitong namumula na. Kung may mas masaya man sa kanilang dalawa, hindi si Krisa lang yon kung hindi maging sinik na tuwang-tuwa na sa priceless na reaksyon ng asawa. Napakasimple lang talaga ng kaligayahan nito. Mahigpit na niyang niyakap ang katawan nito habang ang multo ng ngiti sa kanyang labi hindi na napigilan pa. Kumawala na to habang puno ng pagmamahal ang mga mata niyang titig na titig sa mukha ng asawa. Labis ang kasiyahan. Yes, hindi na natapos yun ni Nick dahil sinunggaban na siya ng mahigpit na yakap ni Krisa na dahil hindi na paghandaan ikinatumba ng parehong katawan nila sa sahig. Walang pagsidla ng kanyang kaligayahan ng mag-asawa. Umahalakak si Nick habang yakap pa rin sa ibabaw niyang katawan ng asawa na dumapa pa talaga sa kanyang ibabaw. Hindi na tinigilan ang labi niya na patuloy pinaulanan to ng halik.
Tawagan natin si Governor Barcelo para sabihing extend ang bakasyon natin. Para mapigilan ng piloto bukas na sunduin tayo dito. Tura ni Nick na hinawi ng hibla ng buhok ni Krisa na tumatakip sa kanyang mukha habang nasa ibabaw niya. I love you, Nick Bentacourt. Bilang tugon ni Nick sa sinabi ng asawa ay bumangon siya at walang pakundangan na kinarga niyang katawan ng asawa pabalik sa kama. Mas mahal na mahal kita, Mrs. Bentacourt. Tugon niya bago lumapat ditong labi niya. 3 araw pa bago matapos ang extension ng bakasyon ni Krisa. Nanggulantangin sila ng balitang pumanaw na ang nag-iisang anak ni Armando Celis, ang international famous musician. Si Nelia. Kalat yun online at headline ng bawat news na patuloy na dumadaan sa newsfeed ng bawat social media account. Yung din ang balitang sumalubong kay Krisa pagdilat niya ng mata. Malalaki ang mga hakbang niya palabas ng silid habang hindi maalis ang kanyang mga mata sa screen ng cellphone kung saan nakalahat-lala ang balita. Inalam niya kung kailan pang balita't angkos. Oo, galit siya kay Nelia. Hindi lang galit kung hindi galit na galit siya dito dahil sa kaapalan nito sa buhay niya. Gayunpaman hindi niya in-invalidate ang masaklap na balita. Hinahanap ng kanyang mga matang asawa kung nasaan dahil wala ito sa kanyang tabi nang magising siya. May nakaraan sila't alam niyang pakiramdam ng mawalan. Natagpuan niya ito sa may pool na nakaharap sa dagat. Nakatayo, nakapamewang, nasa malayo ang tingin. Mula sa kanyang kinaroroon na nakitang-kita niyang malungkot nitong mukha. Apektado to kahit hindi nito aminin sa kanya ang bagay na yon. At hindi rin siya nagagalit ng dahil dito. Nick, may hinang tawag niya sa pangalan ng asawa, ngunit parang hangin na dumaan lang yon sa pandinig ng abogado na halatang tulala pa sa balitang natanggap niya kanina. Matagal nang alam ni Nick na papunta doon si Nelia, pero ngayong umabot na sa hangganan ng buhay nito, medyo apektado pa siya. Marahil ay dahil minsan sa kanyang buhay ay minahal ito, ngunit hanggang doon na lang yon. Hindi na rin niya hinangad pa na maging maayos sila dahil sigurado na siya sa buhay na meron siya ngayon at pinasok sa piling ng asawa niya. Kumbaga, nakikinsipad siya na lang siya sa pamilya nito. Sunod-sunod nang napalunok ng laway si Krisa. Hindi naman dapat siya apektado pero nalulungkot siya. Valid naman siguro yon. Marahil ay dahil nakikita niyang malungkot ang asawa kung kaya naman, ganun din ang pakaramdam niya. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin na parang may pinalis na mga butil ng luha sa mata ng asawa. Umiiyak ba siya dahil wala na si Nelia? Siyempre may nakaraan sila at baliwala na rin naman yon para kay Krisa. Mula nang ikasal sila sa simbahan, parang tuluyang nawala ng insecurities niya sa katawan lalo na pagdating sa dati nitong kasintahang si Nelia. Nasasaktan pa rin siya lalo na kapag naalala niyang mga ginawa nito sa kanya. Ngunit kapag naisip niya na nasa kanya naman ang lahat at lalo na si Nick, kusang nawala ang galit niya dito. Hindi lang niya napag-uusapan ito dahil ayaw niya. Ilang beses na rin naman kasing napatunayan ni Nick na siya na ang mahalaga sa buhay niya. Nick! Sinadyang lakasan niyo ni Krisa, yung tipong maririnig siya kahit ng mga taong dumadaan lang sa ibabang dalampasigan na kaharap ng villa na kanilang kinaroroonan. Mabilis na lumingon si Nick sa kanya na tila nahimasmasan sa malakas niyang pagtawag sa pangalan niya. Para siyang ibinalik sa realidad na hindi siya pwedeng umiyak na makikita ng asawa at baka kung anong isipin nito sa kanya. Ngumiti siya ngunit hindi man lang yun umabot sa kanyang mga mata. Ginantihan siya ng ngiti ni Krisa. Asawa niya ito at kilala niya na kung may mali sa kanyang reaksyon sa mukha. Hindi nakaligtas sa malamata ng lawing paningin ni Krisa ang pamumula ng mukha ni Nick, lalo ng mga mata na para bang umiyak iyon. Siyempre naman, iiyak ito dahil ex-girlfriend itong nawala. Kung siya ba, iiyak kapag si Alex, kunwari ang nagpaalam? Hindi ang sagot niya. Oo, malulungkot siya pero hindi niya ito iiyakan. Kakagising mo lang ba, Chris? Pilit ni Nick na pinasigla ang boses niya sa tanong. Tara na, kumain na tayo ng breakfast. Hindi sumagot si Krisa na malalaki na ang ginawang hakbang at inawid ng pagitan nilang mag-asawa. Habang ginagawa yun ng asawa, hindi maalis ang mga mata ni Nick sa kanya. Seryoso kasi ang mukha nitong nakatitig sa kanya. Sa isip niya ay mukhang alam na rin ni Krisa ang tungkol kay Nelia, bagay na hindi na dapat pa nilang pag-usapan dahil matagal nang tapos iyon. Nang makarating sa kanyang harapan ng asawa ay mahigpit na siya nitong niyakap na para bang nais siya nitong aluin kahit na hindi naman dapat dahil nga wala naman sa kanya ang nangyaring iyon. Aaminin niyang malungkot siya sa balita at medyo apektado pero hindi naman sobrang lala ang dating noon sa kanya. Nang hinayang lang siya na namali ito ng landas gayong maikli lang palang buhay na para sa kanya. Nauna nang humikbi si Krisa sa hindi niya malamang dahilan.
Hinagod niyang likod nito upang aluin. Ginantihan niyang mahigpit na yakap ng asawa at walang anumang ibang sinabi. Kailangan na nating mag-impake dahil luluwas na tayo ng Maynila, Nick. Napakunot na ng unoo si Nick sa biglaan nitong desisyon. Humigpit pang yakap kay Kirisa na halatang umiiyak na. Hindi niya tuloy mapigilang mapatanong ng lihim kung dahil ba nawala na si Nelia kaya to umiiyak. Bakit? Hindi sumagot si Kirisa na siniksik pang mukha sa basa ng luha sa leeg ng asawa. Kaaway niya si Nelia. Mortal na karibal. Hindi dapat siya nagdadalamhati pero hindi niya mapigilan ng maiyak dahil naiisip niya na ano kayang maramdaman ni Mr. Celis ngayon na wala ng paboritong anak. Nasasaktan? Katumbas ba ng sakit ng pagkawala ng mama at papa niya yon? Emosyonal siya ang dala ng pagbubuntis niya kaya kahit napigilin niya, ang mga luha ay ayaw pa rin itong tumigil at magpaampat. Hey Chris, bakit ka umiiyak? Nag-aalala ng boses ni Nick sa asawa. Imposibleng iiyak ito sa nalaman niyang balita kay Nelia. Basta Nick, lumuwas na tayo ng Maynila. Alam ni Nick kung anong ibig sabihin ni Krisa pero ayaw niya itong piliting umalis. Ayaw niyang sirain ang bakasyon nila doon. Saka hindi naman importante yon. Hindi rin sila obligadong pumunta doon. Wala nang dapat silang pakialam. Makakasama lang yun ang loob ng asawa kaya bakit pa nila gagawin to? Chris, hindi pa tapos ang bakasyon natin. Hindi na yun mahalaga. Kailangan nating lumuwas ng Maynila, Nick. Hindi ako galit kung gugustuhin mong pumunta at makiramay sa kanilang pamilya. Sasamahan pa kita. Sasamahan kita kung hihilingin mo sa akin sumama. Alam kong pakiramdam ng mawalan. Saka kahit naman ganun ang ugali niya sa akin nung nabubuhay pa siya, hindi naman ako sobrang sama na hanggang sa huling hininga niya ay kakamuhian ko siya. Maaring hindi ko siya nakausap at nasabing napatawad ko na siya. Pero tahimik ko na siyang pinatawad sa mga naging kasalanan niya. Wala na sa akin ang lahat. Nick, sambit pa ni Krisa na baha ng emosyon. Ganun na lang ang naging pagtanggi ni Nick sa gustong mangyari ni Krisa. Ngunit hindi niya ito napigilan na siya pang kusang tumawag sa kanyang tiyuhin upang sabihin na babalik na silang mag-asawa ng Maynila. Pinagbigyan naman yun ni Gaston. At tagan ng pinalipad ang chopper patungo ng balisin. Pagkatapos na matapos ang usapan nila nito, Chris, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi natin kailangang nilingon na siya ni Krisa na may mga matang halatang desidido na sa unang plano. Ilang beses ko rin ba nasasabihin sa'yo na pupunta tayo? Kahit isang beses ka lang pumunta ng wake. Sumilip ka lang, hindi ako papasok sa loob. Hihintayin kita sa labas. Nagulo pa ni Nick ang buhok sa katigasan ng ulo ng asawa. Siya na nga ang ayaw pumunta, mapilit pa rin to. Ayaw naman niyang mapahamak ang asawa at anak sa konsumisyon sa kanya kung kaya kahit nalabag sa loob niya isinunod pa rin niya ito. Naisip niya na mas maganda nga sanang nasa isla pa sila hanggang matapos yun pero ang asawa na mismong gustong umalis na sila. Chris, I am not mad at you, Nick. Ginagawa na nga kita ng pabor dahil alam kong gusto mo rin siyang makita kahit sa huling pagkakataon. Wag mo na akong artihan. Naumid ang dila ni Nick. Kung makikipagtalo siya sa asawa malamang nahaba pang usapan nila. At sino naman ang nagsabi dito na gusto niyang makita si Nelia? Apektado siyang kaunti pero hindi dumating sa punto na gusto niyang makita pa to. Wala na siyang pakialam doon, baka mamaya kakataboy ng asawa sa kanya. Pagkatapos niyang magaling doon ay paulit-ulit pa nitong isumbat sa kanya iyon. Tsak na pag-aawaya lang nila yun palagi. Okay na nga sila ngayon, bakit papasok pa silang muli sa mga pinagdaanang sitwasyon? Ayoko nga Mrs. Bentacourt, hindi ko na kailangan pang pumunta pa doon. Come on, bakit mo ba ako pinipilit? Alam ko naghahanap ka lang ng dahilan ng pag-aawayan natin. Wag mo itong gamitin please, Chris. Kung mag-aaway lang din tayo after na pumunta ako doon, dumito na lang muna tayo at saka tayo lumuwas ng Maynila kapag tapos na nilang maayos ang lahat. Kilala kita. Galit ka sa kanya kaya nagtataka ako na kung bakit mo ako tinataboy na pumunta doon. Malinaw na past ko na siya. Nagawa ko ng parte ko. Nabigay ko na rin ang mga gusto niya noon. Natigilan si Krisa, wala nang lungkot sa mga mata ni Nick na nakita niya kaya ang buong akala niya ay nais nitong pumunta. Nang hindi siya sumagot ay unti-unti itong lumapit sa kanya. Nasa may pintuan na sila ng villa at naroon na rin ang mga maleta nila. Magaang hinawakan siya ni Nick sa magkabilang balikat habang magkahinang ang kanilang mga mata. Pilit na inaarok ni Nick ang magulong laman ng isipan ni Krisa. Halatang natataranta ito dahil marahil na nangyari kung kaya naman ganun ang reaksyon nito. Gusto niya itong kumalma at mag-isip. Hindi ba't ang sabi ko sa'yo, ikaw na? Makinig ka sa akin baby. Hindi ko siya gustong makita gaya ng iniisip at sinasabi mo. Wala na akong pakialam sa kanya. Kahit pa ito ng huling beses na makikita ko siya, wala na. Hindi mo kailangang gawan ako ng pabor.
Dahil ang akala mo'y gusto ko siyang makita. Ikaw at ang magiging anak na natin ang paulit-ulit kong pipiliin. Sina mommy at daddy nang bahalang makiramay sa kanilang pamilya. Tayo, dito lang tayo. Dito na muna tayo. Itutuloy natin ang bakasyon. Habang nakatitig sa mukha ng asawa ay sunod-sunod na nahulog ang mga luha ni Krisa. Hindi niya mapigilan yon. Ayan na naman siya sa bigla-biglang pagiging iyakin. Nang makita naman yun ni Nick ay mahigpit na siya nitong niyakap. Mabilis na humagod ang kanyang isang kamay sa likod nito at kapag hinalikan niya ang ulo ng asawa. Tama ngang hinala niya na nataranta lang si Krisa kanina kaya nakapagdesisyon to ng ganoon. Naunawaan niya naman ito pero gaya na sinabi niya, wala na siyang pakialam pa kay Nelia. Natuto na siya sa mga nangyari noon na hindi niya nauulitin. Patuloy na humikbi si Krisa kahit na ilang beses siyang masuyong hinalikan ni Nick sa labi upang patahanin. Kitang-kita niya na sobrang mahal talaga siya ng asawa niya sa pamamagitan ng mga titig. Akala ko, marami nagkakamali sa maling akala, Chris. Tahan na, tama ng iyak, please. Nahihirapang pakiusap ni Nick. Kalimutan na lang natin na pinag-usapan natin ngayon ng tungkol sa bagay na to. Malakas na humagulhol pa ng iyak doon si Krisa. Kung kaya naman mas maigpit siyang niyakap ni Nick, marahan niyang patuloy na hinagod ang likod ng asawa. Ilang minuto na silang nakatayo sa may pintuan. Mahigpit na magkayakap lang. Halos magusot ang laylayan. Nang suot na damit ni Nick sa higpit ng hawak doon ni Krisa, ang buong akala niya talaga gusto nito makita si Nelia sa huling sandali. Ano? Hindi na naman kayo tuloy? Nakikinita na ni Chris ang hindi maipintang itsura ng kanyang tiyuhin habang kausap to ni Nick. Naka-loudspeaker yun kung kaya naman naririnig niya kung anong pinag-usapan ng dalawa. Sa halip na siyang tumawag sa tiyuhin upang humingi ng paumanhin yung asawa niyang inutusan. Panigurado kasing magagalit nga ito kapag binawi niya na naman ang sinabi niya kanina, lalo pa at nakaalis na doon ang chopper na sasakyan sana nilang mag-asawa. Minadali pa niyang papuntahin doon ang chopper ng pamilya nila. Tapos hindi naman pala sila matutuloy. Naiintindihan niya ang galit nito, lumabi na siya. Nakokonsensya sa abalang ginawa niya na hindi rin naman niya sinasadyang gawin iyon. Pasensya na talaga, Governor Barcelo. Ano bang nangyayari sa inyong mag-asawa ha? Nag-aaway ba kayo? Inaway mo bang pamangkin ko? Mariing na ipikit ni Nick ang kanyang mga mata kapag dakay muli na naman niyang idinilat yon. Attorney Bentacourt, ilang beses kitang binalaan noon na huwag mo pa iyakin ang pamangkin ko. At oras na makita ko kahit na isang patak ng luha niyan, lagot ka sa akin. Problemadong nilingon na ni Nick ang asawa na narinig niya pang mahinang humagik-hik. Mula sa likuran niya na halatang tuwang-tuwa pa sa mga narinig niyang pagbabanta ng tiyuhin sa kanya. Nakahiga ito sa lounger, nagbibilad ng katawan habang syahit at nagpapaliwanag sa tiyuhin itong mukhang pasanyatang lahat ng problema sa mundo sa araw na yon. Ibang-iba ang tono ng galit nito. Gumalaw pang panga ni Nick na nanatiling nakahinang ang mata kay Chris ang malapad ang ngisi. Ano kayang mangyayari ngayong wala na si Nelia? Sa muling pagkakaharap kaya nila ng kanyang ama, mahanap kaya ni Chris ang kapatawaran at pagtanggap niya sa ama? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.